balita, magpaunlak po ng panayam sa GMA News ang retiradong pulis na si Wally Sombero. Si Sombero po ang pinangalanan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na kasama raw ng big-time gambling operator na si Jack Lam na nagtangka umunong manuhol sa kanya. Ang kanyang paliwanag, tinutukan ni Rafi Tima exclusive. In behalf of Ms. Risa Pascual. Sa pakikipag-usap ng GMA News kay Wenceslao Wally Sombero Jr., itinanggi niya ang paratang na tinangka niyang suhulan si Justice Secretary Vitaliano Aguirre na minsang magkita kasama ang big-time gambling operator na si Jack Lam sa Shangri-La Hotel sa Bonifacio Global City noong Sabado. Ang sabi kasi ni Aguirre sa media, suhol ang pakiwari niyang ibig sabihin nang banggitin daw ni Sombero na kailangan ng ninong ni Lam sa gobyerno. Walang nangyaring bribery attempt, siguro miscommunication lang. The good secretary naman, sinabi naman niya na perception niya lang yun. Talagang inaamin na humingi ako ng tulong at nagamit ko yung word na Godfather, pangalawang ama ng industriya. Isang retiradong pulis, pinasok ni Sombero ang online gambling industry matapos ang karera sa PNP. Tinagurian din siya bilang Godfather ng Asian Poker. Si Sombero rin ang nag-conceptualize noon ng Bingo 2 Ball na ginamit ng Administrasyong Estrada pangontra raw sa Weteng. Naging Vice President din siya ng BW Resources na nadawit sa insider trading noong panahon ni Estrada. Matapos mag-research sa ibang bansa, ipinasok na niya sa Pilipinas ang konsepto ng online gaming customer service na may potensyal umunong maging isang 1 trillion peso industry. Pero dahil hindi pa sapat ang regulasyon sa industriya, lagi itong nagiging target ng mga raid. Hindi itong inaabot yung mga law enforcement, yung hulihin to. Makakatulong sa bansa natin to. Hindi ito online gaming. Ito ay ITBPO, Interactive ITBPO. Hanggang nakarating ako kay Secretary Justice at natutuwa ako, I found an ally. Hanggang ngayon, alam ko, nakasuporta siya rito. Medyo nainis lang siguro siya dahil sa dami ng intrigang narinig niya sa baba. Sabi kahapon ni Aguirre, nakipagkita siya kay Lam at Sombero na kinilala niyang interpreter daw ni Lam. Ito'y para pag-usapan ng tungkol sa mahigit 1,000 undocumented Chinese nationals sa Fontana Resort and Leisure Casino sa Clark, Pampanga na pag-aari ni Lam. Aminado si Sombero, tinangka niyang mamagitan para sa mga naarestong Chinese pero hindi raw ito illegal o under the table. Bago ang insidente, ilang beses na raw niyang nakausap sa Secretary Aguirre para iayos ang BPO-based online gaming customer service industry sa bansa. Ang aking objective dito is kami ng Secretary, ma-organize namin lahat na huwag magkaroon ng synergy ang industriya kasi hindi na ma-maximize ang revenue. Pag nag-aaway, hindi ma-maximize ang revenue. So I went out of my way to pick something to synergize the industry na hindi nagkakasundo. Ayon sa tagapagsalita ni Lam, nadawit lang daw ang pangalan ng negosyanteng Chinese dahil siya ang humiling na makausap sa Secretary Aguirre para sana magpaliwanag na legal ang kanyang mga negosyo. All allegations of bribes made or offered by Mr. Jack Lam are vehemently denied. At this time, I'm pretty sure Mr. Lam does not want to speak with Mr. Sombero for whatever reason. He basically caused this problem. Itinanggi rin ng kampo nila mga aligasyong sinubukan itong suhulan si PAGCOR Chairman Andrea Domingo ng 1% ng kita ng kanyang negosyo. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.